I think this comes from a legitimate misunderstanding. I think the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't. We never made that promise. What we said is that the ceasefire would be focused on Iran, and the ceasefire would be focused on America's allies, both Israel and the Gulf Arab states. Walang pangako ang Amerika sa Iran, kaugnay ng bansang Lebanon at tanging mga kaalyado lamang ng Amerika ang saklaw ng gagawing negosasyon. Ito ang binigyang diin ni US Vice President J.D. Vance. Ipinaliwanag ni Vice President Vance na sa 2 linggong ceasefire ng US sa Iran ay hindi kasama ang Lebanon. Kung may estratehiya mang sarili ang Israel sa Lebanon, hindi ito kasama sa kanilang negosasyon. Ang Lebanon ay kilalang taga-suporta ng Iran kasama ng Russia at Iraq. Ilang oras lang matapos ang pahayag ng ceasefire ng magkabilang panig, naglunsad ng malawakang pag-atake ang Israel sa Lebanon na walang pasubali kahit patamaan ang mga sibilyan. Sa nangyari, tila nagkatotoo ang babala ni dating US Counterterrorism Chief Joe Kent na hindi papipigil ang Israel sa agresyon nito kahit pa kaalyado ito ng Amerika. The last thing we need is the Israelis doing what they have done in past negotiations and targeting the negotiators or taking a series of strikes that escalates the conflict. In order to ensure that we can restrain the Israelis, we actually have to start removing features of the military support that we give to them. It's absolutely essential that we ensure that the Israelis do not sabotage this 2-week ceasefire. Ayon kay Iranian Islamic Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf, nawala na agad ng saysay ang gagawing negosasyon ng US at Iran dahil nalabag-an niya ang unang punto ng 10-point plan na kanilang inilatag. Aniya, mismong si US President Donald Trump ang nagsabing workable ang 10 kondisyong ito, kasama dito ang hindi pag-atake sa Lebanon. Subalit sa pahayag ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu, suportado niya ang desisyon ni Trump na 2 linggong ceasefire sa Iran at ang planong negosasyon para patigilin ang nuclear program ng Iran. Gayunman sa 2 linggong ceasefire, ayon kay Netanyahu, hindi kasama ang Lebanon na baluarte ng militanteng Hezbollah. עכשיו אני עמדתי על כך שהפסקת האש הזמנית עם איראן לא תכלול את חיזבאללה. ואנחנו ממשיכים להכות בו בעוצמה. Ayon kay Vance, posibleng makompromiso ang mga probisyon ng kasunduang hinihingi ng Iran kung isasama pa nito ang Lebanon. Kung maninindigan ang Iran sa bagay na ito, walaan niya silang magagawa at tiyak na magpapatuloy lang ang labanan. If Iran wants to let this negotiation fall apart in a conflict where they were getting hammered over Lebanon, which has nothing to do with them and which the United States never once said was part of the ceasefire, that's ultimately their choice. We think that would be dumb, but that's their choice. Si Vance ay isa sa inatasan ni Trump na mamuno sa gagawing negosasyon sa Iran na nakatakda sanang gawin bukas, April 10, sa Islamabad, Pakistan. Noel Polyarco, UNTV News and Rescue, Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.